Ika-19 na kabanata. Ang pangatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Habang nasa Korinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Tinanong niya sila, "Natanggap niyo na ba ang banal na espiritu nang sumampalataya kayo?" Sumagot sila, "Hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu." Nagtanong si Pablo sa kanila, "Sa anong bautismo kayo binautismuhan?" Sumagot sila, "Sa bautismo ni Juan." Sinabi ni Pablo sa kanila, "Ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus." Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, pumaba sa kanila ang banal na espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan, at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. 12 lalaki silang lahat. Sa loob ng 3 buwan, patuloy ang pagpunta ni Pablo sa sambahan ng mga Hudyo. Hindi siya natatakot magsalita sa mga tao. Nakipagdiskusyon siya at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero ang iba sa kanila ay matigas talaga ang ulo at ayaw maniwala, at siniraan nila sa publiko ang pamamaraan ni Jesus. Kaya umalis si Pablo sa kanilang sambahan kasama ang mga tagasunod ni Jesus, at araw-araw ay pumupunta siya sa paaralan ni Tiranos para ipagpatuloy ang pakikipagdiskusyon sa harap ng madla. Sa loob ng 2 taon, ganoon ang kanyang ginagawa. Kaya ang lahat ng nakatira sa lalawigan ng Asya, Hudyo at hindi Hudyo, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Maraming pambihirang himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit mga panyo at mga epron na ginagamit niya, ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling sila, at lumalabas din ang masasamang espiritu. May ilang mga Hudyo roon na gumagala at nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinasaniba nito. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus para palabasin ang masasamang espiritu. Sinabi nila sa masasamang espiritu, "Sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumabas." Ganito rin ang ginagawa ng 7 anak na lalaki ni Esceva. Si Esceva ay isa sa mga namamahalang pari. Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus, ganoon din si Pablo, pero sino naman kayo?" At nilundag sila ng taong sinaniban ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay na hubad at sugatan. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng lahat ng Hudyo at mga hindi Hudyo na nakatira roon sa Efeso. Natakot sila at lalo pang naparangalan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat ng kanilang masasamang gawain. At marami ring mga salamangkero ang nagdala ng kanilang aklat at sinunog nila mismo ang mga ito sa harap ng lahat. Ang halaga ng mga aklat na sinunog ay umabot ng ilang milyon. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang lumaganap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang kaguluhan sa Efeso. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, nagpasya si Pablo na dumaan muna sa Macedonia at sa Akaya bago pumunta sa Jerusalem. At ayon sa kanya, kailangan din niyang puntahan ng Roma pagkagaling sa Jerusalem. Pinauna niya sa Macedonia ang 2 tumutulong sa kanya sa gawain ng Diyos na sina Timoteo at Erastus, at siya'y nagpaiwan muna sa lalawigan ng Asya. Nang panahon ding iyon, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Efeso, dahil ayaw pumayag ng iba na magturo ang mga mananampalataya tungkol sa pamamaraan ni Jesus. May isang platero roon na nagngangalang Demetrius. Gumagawa siya at ang kanyang mga tauhan ng maliliit na templong yari sa pilak na iginaya sa templo ni Artemis na kanilang diyosa, at ito'y pinagkakakitaan nila ng malaki. Kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga platero. At sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klaseng hanap buhay. Nakita ninyo at narinig ang ginagawa ng taong si Pablo.
Sinasabi niya na ang mga Diyos na ginagawa ng tao ay hindi totoong mga Diyos. Marami ang naniwala sa kanya rito sa Efeso at sa buong lalawigan ng Asya. Kaya nanganganib ang ating hanap buhay, dahil baka masamain ito ng mga tao. At hindi lang iyan, nanganganib din ang templo ng ating dakilang Diyosang si Artemis, dahil baka mawalan na ito ng saysay at hindi nakikilalanin ng mga tao ang Diyosa na sinasamba, hindi lang dito sa Asya, kundi maging sa buong mundo. Nang marinig ito ng mga tao, galit na galit sila at nagsigawan. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso, at ang kaguluhan ay kumalat sa buong lungsod. Hinuli nila ang mga kasama ni Pablo na sina Gaius at Aristarchus na mga taga-Macedonia. Pagkatapos, sama-sama silang nagtakbuhan sa lugar na pinagtitipunan ng mga tao, habang kinakaladkad nila ang dalawa. Nais sana ni Pablo na magsalita sa mga tao, pero pinigilan siya ng mga tagasunod ni Jesus. Maging ang ilang mga opisyal ng lalawigan ng Asya na mga kaibigan ni Pablo ay nagpasabi na huwag siyang pumunta sa pinagtitipunan ng mga tao. Lalo pang nagkagulo ang mga tao. Iba't iba ang kanilang mga isinisigaw dahil hindi alam ng karamihan kung bakit sila naroon. May isang tao roon na ang pangalan ay Alexander. Itinulak siya ng mga Hudyo sa unahan para magpaliwanag na silang mga Hudyo ay walang kinalaman sa mga ginagawa ni na Pablo. Sinenyasan niya ang mga tao na tumahimik. Nang malaman ng mga tao na isa siyang Hudyo, sumigaw silang lahat, "Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso!" 2 oras nilang isinisigaw ang ganoon. Nang bandang huli, napatahimik din sila ng namumuno sa lungsod. Sinabi niya sa kanila, "Mga kababayang taga-Efeso, alam ng lahat ng tao na tayo mga taga-Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ni Artemis na makapangyarihan at ng sagradong bato na nahulog mula sa langit. Hindi ito maikakaila ni numan. Kaya huminahon kayo at huwag kayong pabigla-bigla. Dinala ninyo rito ang mga taong ito kahit hindi naman nila ninakawan ang ating templo o nilapastangan ang ating Diyosa. Kung si Demetrius at ang kanyang mga kasamang platero ay may reklamo laban kanino man, may mga korte at mga hukom tayo. Dapat doon nila dalhin ang kanilang mga reklamo. Pero kung may iba pa kayong reklamo, iyan ay kinakailangang ayusin sa opisyal na pagtitipon ng taong bayan. Sa ginagawa nating ito, nanganganib tayong maaakusahan ng mga opisyal ng Roma ng panggugulo. Wala tayong maibibigay na dahilan kung bakit natin ginagawa ito." Pagkatapos niyang magsalita, pinauwi niya ang mga tao.